Let's get our hands dirty. Good morning mga parts, at nandito tayo ngayon para i-dissect itong D12 engine na nanggaling sa ating Honda Civic EF hatch. I-dissect natin para mas malaman natin yung mga functions at contributions ng mga pyesa sa isang makina. At syempre kung para saan yung parts na yon. Nung high school tayo, ang dinadissect natin is mga palaka para malaman natin ang functions ng mga muscles, ugat at kung ano-ano pa. Ngayon, ang i-dissect natin ay makina. Pag-ihiwa-hiwalayin din natin itong makina na to para makita kung ano pa yung pwede natin pakinabangan. Actually, para maganda gawing lamesa to or furniture. Tingnan natin. So basically, we will start from the top. The engine pala runs at 4 cylinders. So start natin tanggalin yung valve cover. Natanggal na natin ang isa sa major part ng engine nito, which is the cylinder head cover. Pinipinturahan nila to. So as much as possible, we will be focusing na lang on the major parts kasama nga ito. So, yung mga bolts and nuts. And then ito naman, this is also a major part. This is called camshaft pulley. Ito medyo madugo na to. So, nandito na tayo. Medyo madugo-dugo na to. Daming pyesa. Kakayanin ko ba ito ngayon? So, start na natin mag-disassemble ng cylinder head. Basically, natanggal na natin halos lahat ng crown nuts. Hindi pala siya ganun kadali. Or siguro kaya naman, it's just we need more time. Ang tanong, paano ko maibabalik ito? Wala nang atrasan. So again, amateur nga tayo. And ang parts ng engine or ang engine is really complex. Akala ko ganun lang kadali-dali, pero sadyang masyadong maraming pyesa. But the thing is, tingin ko ito para lang siyang Lego. So kung matutuunan mo lang ng oras para mapag-aralan yung pangalan at function ng mga pyesa, definitely kayang-kayang mabuto. Yun nga lang, oras. Pero magagawa natin yan. So itabi na natin. Kung makikita nyo, meron dito mga malaking holes. So basically, this is the intake. Kung saan, dyan pumapasok yung hangin papunta ng makina. And then, meron ding exhaust. So, now, tanggalin na natin yung camshaft. Ayan. At mabigat din siya. At hindi rin siya gano'n kadali makakabal. Ayan. So, medyo mabigat din. Sa pag-disassemble natin ito, as much as possible, pagtatabi-tabihin pa rin natin yung mga pyesa para hindi tayo mahirapan mabuo, or kung sakaling kailanganin natin ng pyesa, eh madali natin mahanap.
purpose pala ng valve cover is para hindi tumapon yung langis palabas ng cylinder. So, yeah. Kailangan may cover. And we are down to our last bolt. Woo! What's next? So tanggalin muna natin yung mga gasket. Pasensya na pala. Ginamit na nating martilyo to. So natanggal na natin yung mga crown bolt. Yan. Medyo marami. So natanggal na natin lahat. Ayun na siya. Boom. Wow. Okay. So this is another major part. Again, hindi na natin tatanggalin itong mga cams. As is na lang natin since hindi naman kailangan. At least nalaman na natin kung ano yung mga pyesa na yun. Tanggalin na natin to. Yeah. Medyo mabigat din. Yan. Kung makapansin nyo, ayan na yung mga piston. Yan. Ito gasket. Tabi na natin. And ito na ang medyo mabigat na part. Since natanggal na natin yung major part, which is the head na tinatawag ng maraming components, let's review na dun sa next major part natin. So ang tawag dito sa buong component na to, yan, ang tawag dyan is block. Kung saan nandun yung mga cylinders, ayan, at sa kada cylinders na yon merong piston. Kung mapapansin nyo, merong space dito sa gitna. Dito pumapasok yung coolant para hindi uminit at mag-overheat yung engines natin. First time ko itong makita. Ganito pala itsura nito. Nakakatuwa. Really good experience. Basically sa cylinders, doon nangyayari yung pagpasok ng hangin, pag-compress, pag-spark, and exhaust. Na nagdudulot ng init. Sobrang init. Kaya kung mapapansin nyo, medyo charcoal na siya. Pero mga maganda pa din naman yung mga pistons. Ang tanong ngayon, ano na susunod na gagawin natin? Medyo malaki-laki na to. And finally, last bolt. May isa akong maling ginawa. Dapat pala, tinanggal ko na muna yung oil dito sa oil pan. Well, I thought kasi wala na rin laman eh, pero meron pa pala. So, medyo kumalat ng oil. Medyo kumalat dito sa ating pickup. Wow! So, oil pan. Gone. Natanggal na naman natin ang isa sa major part ng engine na to, which is the oil pan. At ito na makikita natin ngayon. Ano yung mga nandito ngayon? Basically, this is the crankshaft area. Yan. Crankshaft na kung saan makikita nyo yung connecting rod and connects to the piston. And sa loob, kung makikita nyo. So that's the connecting rod. So kung mapapansin nyo, masyadong oily at madumi. Because galing sa oil pan, yan yung naglubricate sa engine
at hindi siya kakatok. So tuloy-tuloy na umikot siya ng oil. So imagine niyo lang nakabaliktad yan. And ito yung filters to it. And then meron ditong sa oil pa. Umiikot yung oil dyan. Ituloy na natin. Anong sunod na gagawin? Let's remove this. I think that's it muna for now mga parts. We dissected it and identified the major parts and components ng engine. So, since medyo umiinit na and we already consumed a lot of time, may kailangan pa tayo ibang gawin. Plus, I think hindi naman na necessary or siguro gumawa na lang ako ng another part para dito sa block na pag-dissect. Since may plano nga akong gawing table, itong block. That's it muna for now mga parts. Sana nagustuhan nyo ang video natin today. Lagi nating tatandaan, ilig man sa kotse o sa motor, bakit ka pa pipili? Hard work pays off. Pwede mo. Kaya! Yeah!